nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong contempt, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Geraldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Mr. President. Yes, Senator Marcoleta. Noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yon. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, Tuesday. So in the evening, when yesterday, no. So in the evening, when the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was already Senator Lacson. Lacson, yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi and po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was still House, under the legal custody of the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. Mga kababayan, narinig niyo po itong nangyayari dyan sa Senado. Kudita po sa Senado, kudita po sa Kongreso. At si Martin Romualdez, mga kababayan, isinusuka na po ng kanyang mga sariling mga kakampi. Ito po, mga kababayan, ay bigla na lang pong lumutang ang isa pong bagitong kongresista na mukhang ito po ang pinaghinalaan, mga kababayan, na mukhang papalit dito kay Martin Romualdez. Grabe, mga kababayan. Grabe, grabe, grabe. At ito pa po, mga kababayan, ito pong si Speaker Martin Romualdez ay tumawag pala at inamin naman ito ni Tito Soto. Grabe, mga kababayan. Ito na po, nagkakabulgara na po ang mga kodita at ang mga pagpapatalsik. Speaking mapapatalsik, mga kababayan, at people power, Nipo Bibi, Nipo Kids, First Lady, sinilaban po ng buhay, mga kababayan. Pasintabi po, pasintabi po sa words ng mga kababayan. Mayroon pong First Lady, mga kababayan. Naku po, at ang matinding napipintong people power, magaganap na po at naganap na, mga kababayan. Yan po ang ating tutunghayan ngayon. At nakikita nyo po dito sa ating video, dito po ngayon sa Senado, nagkaroon po ng matindi pong balitaktakan, nagkaroon po ng matinding initan, bakbakan po itong si Senator Marcoleta laban po dito sa napakaraming mga senador na hindi po nagtatapat sa taong bayan, sapagkat kita nyo naman, mga kababayan, gulantang po sila.
ito mismong si Soto, inamin niya, nakausap niya po, no? Kausap niya, tumawag sa kanya si Martin Romualdez, mga kababayan. At hindi lang po niya inamin, kundi ito namang si Subiri ay papikit-pikit. Hindi po alam, habang nangyayari po itong ginawang hearing, wala po silang alam na nakontem pala ito itong si Hernandez, mga kababayan. At ito na ngayon ang sinasabi ni Senator Marcoleta. At ngayon dito, mga kababayan, ito na po ang kanilang pinagtatalunan. Makikita niyo po, ano, Tito Soto at Senator Dante Marcoleta nagkakainitan. Base po sa inyong napapanood, wala po itong sound. Kung may sound po, mga kababayan, hindi po ninyo maintindihan. Napakagina po ng sound dito, mga kababayan. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako ikaw na kinusulta ka ba, yun ang gusto ko lang. Hindi yung speaker, mas gusto ko ba ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung kasama yung Senator Marcolita versus Lacson versus Soto, nasa likod naman nito si Subiri, mga kababayan. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, so Tingnan niyo, mga kababayan, no? Tingnan niyo po, ito pong naganap ngayon dyan sa Senado. Hindi na po sila magkamayaw ngayon dyan dahil mukhang mayroon na pong sabuatan na nagaganap itong speaker, at saka itong Senate President na si Soto. Kaya mga kababayan, ako personally, no, ito i-analyze ko lang naman. Wala po akong nakikita ang credibility dito, mga kababayan, pagdating po muli kung sakasakaling bubuksan nila itong pag-hearing dito sa Senado. Nawawalan na po ako ng tiwala dito, mga kababayan, kasi napakaganda na po ng takbo ng Glory Committee ni Senator Marcoleta. Kung mayroon na pong mga nababanggit na mga pangalan, bakit ninyo biglang tinatigil at pinaalis at tinanggal ninyo? Kung wala po kayong talagang gustong or ibig pagtakpan o ibig iiwas dito sa mga issue na ito. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, magpaparaan or mayroon ng bubuuin independent committee. So ibig sabihin, binabaliwala ninyo. Samantalang, ito na nga, no? Yung doon pa lang sa witness nito, kinuha na sa inyo, tapos ngayon, parang kayo pa ang nakikiusap para ibalik. Ayun, no, mga kababayan, nagkakainitan po sila rito. Nagkakainitan po ito si Soto at saka itong si Marcoleta. Ayan, Ayan, mga kababayan, base po dito sa larawan na inyong natutunghayan, ang pagkakaroon po ng pagtatalo na ito pong mga senador natin. Nakita na po natin ito, mga kababayan, doon pa lang sa umpisa pa lang sa hearing nila dyan po yung binrap impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte, no? Naalala nyo, mga kababayan, yung unang session pa lang nila, may matindi na pong balitaktakan po itong mga ito. At ang malupit dito, mga kababayan, booking na booking po ang si Soto na tinawagan po siya ng speaker. Ang tanong, no? Ang tanong, sino ba ang mas mataas? Senate President o Speaker of the House? Mga kababayan, i-comment nyo dyan sa baba kung sino sa tingin ninyo ang mataas, mga kababayan. Eto na po, tutungo na po tayo sa detalye po nito, ang video na inyo po napapanood nito, kung paano po ito nagkaroon ng initan. Panoorin po natin, mga kababayan. Grabe po, paki-like and share po ang video ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe po ang ating channel at malaking tulong na po yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po sa inyong kabayan. Yeah, both, Mr. President, because if you remember, during the time of Ferdinand Marcos Sr., there were independent commissions. And the opposition, and we are the new opposition here, Yes. advocated that. But I am studying your bill, and I thank you for filing it, Mr. We President. can include that. We can include that. And this bill will be a lot better than the executive order because the executive order can be shut down by the Supreme Court. But especially Section 4 of the proposed executive order. But in Section 4 of the Independent People's Commission, we are practically addressing that already right there in the bill. All right, thank you. Senator, are you giving way? Senator you, Mr. Marcoleta is President. recognized. May I have the permission, Mr. President, to read your letter addressed to the House Infrastructure Committee dated September 8, 2025. This is to formally approve your request for Mr. Bryce Hernandez to attend your hearing tomorrow, September 9, 2025, 9 a.m. at the People's Center House of Representatives.
We expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the Senate. So this is very categorical, Mr. President. Their request that he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. There is no need for a motion, Mr. President. I was still the chairman of Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our Sergeant-at-Arms. Not in Quezon City, not anybody else. And so, as already asked by Senator Alan, we are not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we are giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President. Majority Leader? Yes, Mr. President, with due respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate, but the Speaker of the House had intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And Yes. you said that we will put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the Senate. Legal custody of the Yes. Senate. So Still. when he wrote the letter, Your Honor, wala pang intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But because the the Senate request- President already has said the rule. Mr. which President, allows the us- request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. Correct. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. And then the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He could request that, but we are sorry to deny that Maybe, because Mr. the President, legal Mr. custody, President, yeah. legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I think the points raised by Senator Marcoleta are valid. I think at that time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. No, that's why we're guaranteeing his safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is, kung meron bang mag-iimpluwensya pa sa kanya. That Diba? was the point of the Later on. minority leader. Correct. There might be a perception that if he's here, he might be influenced by someone. That is also Correct, Mr. President. the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made that decision to keep him in a neutral area, which is the PNP Custodial Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it further. Mr. President, just a quick intervention. Go ahead, Senator Lacson. I would like to echo the earlier manifestation of the Majority Leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na mayroong request from the Speaker of the House. And the Senate President, using his own wisdom, granted the request, but we have not given the legal custody of Bryce Hernandez to the House. We still maintain or retain the legal custody over his person. And as I mentioned earlier, kung kailangan siya ng House, they will have to seek permission from the Senate President. Again, yes, they are not in Thank you, custody. Mr. President. Yes, Mr. Senator De La Rosa, President. yes, go ahead. Thank you, Mr. President. Mr. President, You know, Let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. we have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate because for fear of
being influenced by anybody or any member of the Senate. Alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo, nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan na ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Mr. President, Yes, Senator Marcoleta. noong pong September 8, Yan, mga kababayan, ang sinasabi natin dito. Pag bumigay itong si Soto, ibig sabihin, mga kababayan, ay napaka-weak nitong Senado. Katulad na rin po sila talaga. Wala na po talaga tayong nagpapadikta or kaya po silang diktahan ng Kongreso. Biruin nyo, ang mataas, ito na nga lang ang ating pag-asa, mataas na kapulungan ng Kongreso, itong ang Senado, ito pa ngayon, wala na, nadidiktahan na or kaya ng utos-utusan na lang nitong speaker, nitong speaker, matakin yung mga kababayan, speaker na nga, may speaker na. Ano talaga, only in the Philippines. Maliit na speaker, sinaksak dun sa speaker, ganun ba yon? Mga kababayan, patapusin nyo po itong video na to dahil marami pa po hanggang dulo po ito, punong-puno po ito ng mga dapat ninyong panood, mga kababayan. Tuloy natin. 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yon. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate
Monday, he was cited in contempt. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, those And as, Tuesday. So in the evening, Opo. when yesterday, no. So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already Ayun mga kababayan, tinawagan po siya ni Speaker nung hindi na chairman, ito pong si Senator Marcoleta. Booking na booking mga kababayan. Booking ka, Itbulaga, School Bukol. Wala talaga, no? Kaya mga kababayan, nawawalan po ng tiwala sa inyo pong ginagawa dyan yung taong bayan. Kaya, nako, ito na po mga kababayan. Ito po ang iba pa pong mga balita patungkol po dito sa nagaganap sa ating bansa. Ito ho. Ito na mga kababayan, panoorin po ninyo. Ayan, doon po sa Senado, rigodon nga po dyan, at nakita po natin, mukhang weak din pala itong si Soto, at mukhang hindi rin po alam, no? Isipin niya, tumawag pala sa kanya para kunin, no? Ngayon, pinaalala sa kanila ni Senator Marcolita, na si Senator Marcolita, that time, siya pa rin ang Blue Ribbon Chairman ng Economic niya. At niliwanag niya kung ito ba ay valid. Valid naman pala at hindi nyo dapat ipahiya. Ang problema, tinawagan ka ni Speaker, ang problema ngayon, kung talagang desidido kayo ng katotohanan, bakit nyo pinalitan si Marcolita? Mga kababayan, iwanan natin yan, nagkagulo. Ito naman, dito naman po, ang pamangkin, pinsan po ito mga kababayan. Alala nyo si Mintal Lacalbo, mga kababayan? Si Mintal, may certificate sa Mintal, kilala nyo? Pinsan niya po ito, mga kababayan. Pinsan niya po ito, yung isang Mintal na dati pong talaga naman kung magdanggol sa kay Tatay Digong, ay matindi. Pero ngayon, alam nyo kung saan na siya ngayon? Himudpuit na siya ngayon tambah. Himudpuit na siya ngayon, mga kababayan. At matindi ng paninira sa mga Duterte. Pinsan niya po ito, mga kababayan. Panoorin mo ito, pinsan na may certificate sa Mintal. 4th District Representative Kiko Barzaga sa National Unity Party na kaalyado ni Speaker Martin Romualdez. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit daw nagbitiw si Congressman Barzaga sa NUP? Yes, JG, meron daw kasing naninira sa kanya kaya kumalas siya sa National Unity Party at bilang Assistant Majority Leader, itong si Congressman Kiko Barzaga. Ayon nga kay Barzaga ay merong tao mula sa kanyang partido sa NUP na nagpapakalat na naglilikom daw siya ng mga pirma para patalsikin si House Speaker Martin Romualdez. Pero pinasinungalingan na ito ni Congressman Barzaga. Wala raw itong katotohanan. Si Kiko Barzaga ay ang anak ng yumaong si dating NUP President Elpidio Barzaga. Mananatili nga raw itong si Kong Kiko bilang independent member ng Kamara. Jiggy. At bakit lumutang yung issue na nagpapapirma ito si Congressman Barzaga para patalsikin si Speaker? Jiggy, hindi pa nga malinaw ito kung bakit, pero ayon kay Congressman Barzaga ay naniniwala siyang dapat imbestigahan din mismo sa mga maanumalyang flood control projects itong si Speaker Martin Romualdez. Paglilinaw pa niya, napilitan lang daw siyang iboto itong si Romualdez bilang Speaker dahil NUP member pa siya noong nagkaroon ng desisyon yung partido. Yun, mga kababayan, batang-bata lang magpapasibak dito, kay dambuhalang Bonjing! Mga kababayan, ayan na po, no? Batang-bata lang po magpapasibak dito, magpapatalsik. Ano na raw nito ni Barzaga nag-privilege speech pero pinigilan pa nga muna siya ng partido noon dahil maaari daw siyang ma-ethics complaint kung may mga ilalabas siyang pangalan. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Kiko Barzaga. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez because he's now Speaker. I have some personal knowledge. I will not be elaborating that yet. Ayun na mga kababayan, itong batang-batang ito ang magpapasibak, magpapatalsik kay Martin Romualdez. Bata lang ito mga kababayan. Ayan na, sapol. I'd like Speaker Romualdez to also be... May hawak po siyang mga ebidensya. May hawak po siyang mga resibo laban dito kay Martin. Involved in the DPWH hearings. I'm saying that it's very unlikely
for the Speaker to have no involvement in such a large issue. At anong sabi ng mayorya sa Ayun ang lupit mga kababayan, ano? Napaka-ironic na wala siyang kinalaman patungkol po dito sa flood control projects. Ha! Ayan na mga kababayan, hindi po pwede maghugas kamay si Martin dito sa batang-batang ito. desisyong ito ni Congressman Barzaga? Yes, Jiggy, nakausap nga natin kanina si Deputy Speaker Paulo Ortega sa kabila nga nitong kaliwat ka ng chismis o ugong na magkakaroon ng pagpapalit sa liderato. Nanindigan itong si Ortega na walang pagbabago sa liderato ng Kamara. Mananatiling malakas daw ang pundasyon nito. Solid daw ang suporta nila kay Romualdez. At katunayan, kaninang umaga nga nagkaroon daw ng meeting itong mga political party leaders at present dyan mismo si Speaker Romualdez at iba pang House leaders. Narito ang pahayag ni Ortega. I think the photo will speak for itself na kitang-kita na nagkakaisa po yung House of Representatives sa party leaders. There is no change of leadership. Well, maraming chismis pero sabi ko nga, chismis. Kibitzers, mga bulong-bulong. Pero as you can see, the House is one, the House is solid, and there is no change in leadership. Jiggy, sa ngayon ay wala pang ang pahayag si Speaker Romualdez kaugnay sa mga banat ni Barzaga. Yan muna ang Yan mga kababayan, may binanggit dito si Barzaga na ito daw ay naman kung walang kinalaman dito si Martin Romualdez. Kaya siguro nagbitiw pa itong batang ito. Pakinggan nga natin mga kababayan, itong si Magalong, kung ito nga bang si Romualdez ay hindi ba niya binabanggit? Pakinggan nyo mga kababayan ha. If it's a highly organized syndicate, Mayor, sino yung head ng sindikato? Siguro hintayin na lang natin kung salita. Pero definitely. And you mentioned Sandy ko kanina. Ayan. Isa siya sa mga kanya. Isa siya sa mga figures niya. And may isa pang mas mataas sa kanya? Hindi na magagalaw yung kung siyempre hindi naman gagalaw yung kung walang pahintulot yung mas mataas na kanya. Siya sa hospital. Tamang inference ng publiko. Tamang inference ng publiko na kung sino yung mas mataas sa kanya. May nagbigay ng bastas. If it's a highly organized syndicate. Mga kababayan, hindi masagot-sagot ni Magalong kung sino yung mas mataas kay Saldico. Kayo na sumagot mga kababayan. Comment nyo dyan sa baba, sino bang mas mataas kay Saldico? Ano ba sinabi din dito ni Barzaga mga kababayan? 'Di ba? Sabi ni Barzaga, imposible naman kung walang alam. Itong si Romualdez patungkol dito sa flood control na nangyayari ngayon mga kababayan. Kaya ngayon, si Blue Ribbon Chairman Marcoleta at si Senate President Escudero kasi nga nababanggit na. Ngayon, dito na mismo, hindi nyo kaya dyan sa sa Senate, labas ang bata, pasok bata. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Ano daw mga kababayan? Ang dapat maunang imbestigahan ay si Speaker Martin Romualdez. Ayon yan dito sa batang Barzaga. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now Speaker. And do you think meron ba kayo personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Ayan na mga kababayan, mayroon po siyang personal na kaalaman laban dito kay Martin Romualdez at nauna niya nang sinabi, dapat unang imbestigahan si Martin Romualdez. At dahil dyan, mayroon siyang katunayan. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in
I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. So, ibig sabihin, sir, hindi nyo naman talaga sinusuportahan yung speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Pero now, you're not supporting him anymore, kaya nagbili kayo as AML. Yes, I'll now be an independent candidate, or I might be a minority candidate. I'll be an independent candidate or a member of the minority if the leader of the minority would allow me. Sir, to clarify lang, you're saying na involved po si Speaker Martin Romualdez sa mga anomal yung flood control projects, may hand siya dito. I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement in such a large issue. Sir, you're talking about the alleged insertions or yung mga kickback from alleged commissions? I mean everything. Everything's under the speaker. Paano niyo nasabi, sir? Ano yung nalalaman niyo pwede i-share? Well, nothing yet. Pero kung may gusto kayo, evidence, sir, that na involvement was a speaker, you have evidence, you have proof? Would me possessing evidence make a difference? If the speaker were to have evidence presented against him in the DPWH hearing, would anything happen to him or would he still walk away free with a warning? Pero sir, kung may gusto kayong suportahan sa pagka-speaker ngayon, since tumiwalag na kayo sa NUP, sino na yung gusto niyo maging speaker? No one comes to mind yet. Pero kung pwede ang neophyte, Kiko Barzaga. Joke lang. I have no interest in being speakers. Masyadong busy yung schedule nun. Matindi ito. May sense of humor din pala itong batang ito. Kung pupwedeng ako na lang. Tama, ikaw na lang. Total, may hawak ka naman ng ebidensya. Ha? Hindi mo nga lang pwedeng i-elaborate ngayon. Sige, ikaw na. Oo, ayaw din ni Toby Chanko. Yung sinasabi ng iba, kalyado din si Kumpulong, sinabihan ni BP Inday, hindi naman kumandidato. Ikaw na lang. Tingnan natin, maganda ito mga kababayan. Di ba? Mas maganda bata. Di ba? Nagpapatunog sila, bata. Sige, bata. Di bata. Lagay nyo yan. Bakit ngayon? Hindi nyo sagutin na sinasabi nito? Bakit hindi nyo ngayon siya sabihan? Ipatawag yan. Anong sinasabi mo? Na mayroon kang hawak at hindi mo nilalaborate. Dito mo elaborate ngayon sa TRICOM. Sige, ipatawag nyo. At saka si Maganong, bakit hindi nyo pinapatawag? Ang problema dito kay Maganong, baka mamaya, after siyang ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee ni Chairman Marcolita, hindi siya sumipot. Pagkatapos, pag nagbalik na itong Blue Ribbon hearing sa susunod at silakson na, tapos pinatawag siya, sumipot siya, ewan ko mga kababayan. Yun lang ang problema ko. Kasi kung talagang interesado ka, kung talagang gusto mong makatulong, sana diretso mo na. Kahit saan patawag. Total, confident ka naman Diba? May mga hawak kayong ebidensya, confident kayo, punta, go. Para sa kapakanan ng bayan. Huwag yung antayin yung bayan na mismo ang kumilos. Diba? Ay nako, yan ang problema ko lang dito sa mga ito. Katulad dito, itong batang ito. Mayroon pang panibagong, mayroon pang isang report dyan. Iwas ang mga kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez sa issue ng umano'y posibleng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ang ibang kongresista naman, iba-iba ang pahayag. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante live mula sa Batasang Pambansa. Hi Mavic, may posibilidad nga ba talaga na mapalitan si Speaker Romualdez? Corina, tila ayaw pahuli ng Kamara sa Senado matapos na umugong dito sa Kongreso ang umano'y pagpapalit din ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez.
Please raise your right hand and repeat. Matapos ang forthwith na kudeta sa Senado na muling nagbalik kay Senador Tito Soto bilang Senate President at sa gitna ng pagkakadawit sa ilang mambabatas sa flood control scandal, tila namimiligro na rin daw ang palitan sa liderato ng Kamara. Umuugong na posibleng sumunod na palitan si House Speaker Martin Romualdez matapos kaladkarin ng isa sa mga kontraktor sa issue. Binanggit kasi siya ni Curly Discaya sa Senado na umano'y kasama sa nakikinabang sa kitaan sa mga proyekto sa DPWH. Pero sa pagdinig ng Kamara, binawi ni Curly ang pahayag niya sa Senado. Gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldi ko na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Wala raw siyang koneksyon kay Romualdez. Pinagbasehan lang daw ni Discaya ang mga kausap niyang politiko na humihingi ng parte umano ni Romualdez sa proyekto. Pero ang tanong, sapat na nga ba itong dahilan para magbago ang liderato sa Kamara? Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, noong 1 linggo pa raw may mga nagtatanong na sa kanya kung may sapat na numero para mapatalsik na ng tuluyan si Romualdez. Nababahala na raw kasi ang mga mambabatas sa kinakalabasan ng pagdinig sa flood control scandal. Lumala pa ng kinanta ng mga Discaya ang ilang kongresista sa anomalya. Sa panayam ng Billionaire News Channel sa ilang mambabatas, may mga nagkumpirma at may mga nag-deny sa isyong ito. Sa isang text message, sinabi ni Negros Occidental 3rd District Albi Benitez na public office is a public trust. Sinundan niya ito ng isa pang text message, kung wala ng tiwala, dapat na anyang umalis. Isa si Benitez sa sinasabing contender sa pagka-speaker, bukod pa kay House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Pero kung si Tiangco ang tatanungin, hindi lang daw dapat speakership ang palitan, kundi ang buong liderato ng Kamara. Maging si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kinumpirma niyang matagal nang may nangyayaring gapangan sa pagbabago ng House leadership. Pero inamin niyang wala pang kumakausap sa kanya. Todo iwas naman sa issue ang mga kaalyado ni Romualdez, gaya ni Deputy Speaker J.J. Suarez na ilang beses niyang sinabing walang ganitong issue at hindi anya mangyayari ito. Itinanggi rin ito ni Infra Committee Chair at Bicol Saro Representative Terry Ridon. I don't think there's a leadership change. Nanatol. Totoo man o hindi ang umano'y planong kudeta sa Kamara, ang tanong, napapanahon na nga ba ito at sino ang tunay na makikinabang dito? Sa isang panayam kanina, Corina, ay inamin nitong si House Deputy Speaker Paulo Ortega na may mga kongresistang nakakatanggap ng tawag mula sa di kilalang tao at nangangalap ito ng suporta para sa House Speakership ni Congressman Toby Tiangco at Congressman Albi Benitez. Pero sabi ni Ortega, mananatili ang liderato ni House Speaker Romualdez at katunayan yan, kaninang umaga ay nagkaroon ng pagpupulong ang House leaders at si Romualdez at doon ay tiniyak nila na buong-buo ang kanilang suporta at tiwala kay Speaker Romualdez. Samantala, si Congressman o Cavite Congressman Kiko Barzaga ay nag-resign na sa kanyang partidong National Unity Party o NUP at sa mayorya sa Kamara dahil sa umano'y pagbibintang sa kanya na siya daw ay nangangalap ng pirma at nag-iikot para makakuha ng pirma para sa pagpapatalsik ni kay House Speaker Romualdez. Maring itinanggi ito ni Barzaga at sinabi niyang dahil sa kanyang pagkadismaya ay siya'y nag-resign na lamang sa kanilang partido at mananatili siya sa minorya. Pero ang gusto niya ay manatiling paimbestigahan si House Speaker Romualdez dahil naniniwala siyang may alam si Romualdez sa maanumalyang flood control projects ng DPWH. Corina? Okay, so Mavic, ito ay, well, it's a numbers game, sabi nga nila, no? At sa ngayon, depende yan kung gaano karaming senador o bilang ng mga senador ang boto pa rin kay Speaker o hindi, o kung magkakaroon ng gapangan na hindi niya nalalaman. Sa ngayon, wala pa tayong mga numero, ano?
wala pa sa ngayon, Corina, nananatili pa rin daw yung numero na 255, if I'm not mistaken. Ito yung boto na bago magbukas ang ang 20th Congress out of 315 na congressmen, Corina. Okay, so aantabayanan natin ang mga susunod na pangyayari. Maraming salamat, Mavic Trinidad. Live mula sa Batas Control. Dito sa picture na nakikita ninyo mga kababayan. Ako ano ko lang ito ha. Di ba contender si Alvi Benitez at saka itong sinasabing si Sandro Marcos. So, Romualdez, Marcos pa rin to. Dahil pinsan ito, pamangkin ito ni Romualdez eh. Si Sandro mga kababayan at anak mismo ni Marcos mismo. Pero kung ating pagbamasdan mga kababayan, itong sinasabi ni itong si Barzaga, mukhang mga kababayan, sabi niya rito, kung pupwede yung bata, di ba? Bakit ako? Pwede na siguro, di ba? Kung i-analyze natin, hindi kaya bata ito ni Sandro, mga kababayan. At biglang out of the blue, mayroon siyang hawak. Despite na parang, kung hindi ako nagkakamali, first term lang yata itong congressman. Ngayon pa lang, di ba? Kapapasok pa lang niya. So, paano siya nagkaroon kaagad ng hawak kung wala pa siya nung nakaraang 19 Congress? It's nyo mga kababayan. So, kung hindi pa siya member doon nung 19 Congress, at hindi pa siya congressman, paano siya mayroong hawak na ebidensya laban dito kay Martin? Ayon kanina sa kanyang sinasabi, na hindi pa niya pwedeng ma-elaborate. Hindi kaya galing dito kay kay Sandro Marcos yung hawak niyang ebidensya? Mga kababayan. Yung hula ninyo, siguro katulad lang din ang hula ko. Kayo na ang humusga mga kababayan. So siguro, baka hindi, isa sa mga dahilan, kaya hindi pa ito mapalit-palitan dahil dalawa malamang, Benitez at saka itong Sandro. Once malamang mga kababayan na mag-isa na ito, mag-unite na itong dalawang ito, Benitez at saka Sandro, talsik na ito si Martin mga kababayan. Malamang sa malamang ha. Ito'y hula ko lang. Aywan ko kung sang-ayon kayo dyan sa aking hula mga kababayan. Yan. Yan po ang mga naano natin. Gusto niyo ba ng patalsik na mga kababayan? Gusto niyo ba ng patalsik na at brutal na pagpapatalsik? O ito, panoorin po ninyo mga kababayan itong aking kanina ko pang sinasabi sa inyo. Mayroon pong First Lady pa mismo na sunog mga kababayan. Panoorin niyo po. Sinunog ng mga galit na kabataang Gen Z ang gusali ng gobyerno at bahay ng ilang politiko sa Nepal. Kabilang na rin dyan ang bahay ng isang dating Prime Minister kung saan nasunog ng buhay ang kanyang misis. Ayan mga kababayan, no? Kumbaga sa atin pa, dating First Lady. Dating First Lady, sinunog ng buhay kasama sa kanyang bahay. At ang Nepal mga kababayan ngayon, ang kanila ring issue dyan, mayroon po silang tinatawag dyan na Nipocades. Dito rin sa atin mga kababayan, Nipo babies. Kaya ito talagang mga Nipocades, Nipo babies. Same mga kababayan, nasasangkot din sila dyan sa Nepal ng lavish na pamumuhay. Napakayayaman. Samantalang napakarami ding napakahihirap dyan na mga kabataan sa Nepal. At ang malupit dyan mga kababayan, pinagbabawalan din yung kanilang freedom of speech at freedom of expression at yung sa social media. Parang tunog na tunog talaga dito sa ating bansa mga kababayan. Panoorin natin ang buong video. Sinunog ng mga galit na kabataang Gen Z ang gusali ng gobyerno at bahay ng ilang politiko sa Nepal. Kabilang na rin dyan ang bahay ng isang dating Prime Minister kung saan nasunog ng buhay ang kanyang misis. Ang buong pag-aaklas ng kabataan doon sa Frontline News Abroad. Nagliyab ang Parliament Building sa Kathmandu sa Nepal. Murdabat! Murdabat!
Nilusob at sinunog ito ng libo-libo mga ralista na binidyoan din ng mga nangyari. Sa laki ng apoy, binalot ng makapal at maitim na usok ang lugar. Nag-vandalize din sa gusali ang mga nagprotesta. Bukod dyan, sinilaban din nila ang iba pa mga gusali. Kabilang na ang headquarters sa mga ministro. Sinunog din ng mga ralista ang bahay ng isang dating Prime Minister kung saan nasunog ng buhay ang asawa nito. Kabilang siya sa higit 20 nasawi sa malawakang anti-corruption protest ng mga galit na Gen Z sa Nepal. Nagsimula ang gulo ng iba ng gobyerno ng 26 na social media platforms na hindi rehistrado sa Nepal. Ayon sa mga Gen Z, paglabag ito sa kanilang freedom of speech. Bukod dyan, ikinagagalit din nila ang umano'y korupsyon ng mga politiko. Kaya viral din ang online movement laban sa mga Nepo Baby at Nepo Kids. Yun mga kababayan, Nepo Babies, Nepo Kids. Mukhang coincidence Mukhang katunog na katunog. Ang mga Nepo Babies, mga Nepo Kids dito sa ating bansa, sarap na mga sasakyan, naka-aeroplano, private jet, ang gaganda ng mga bag, lahat, mga kotse, lahat, no? Ang tanong, saan nila galing kinuha yung mga pera na yan? Tapos ngayon, habang nagsasalita tayo, nagpapahayag tayo sa mga social media, pagbabawalan tayo, gusto nilang pagtatangkay nilang ipasara, yung Facebook, yung YouTube, lahat ito mga TikTok, lahat, pinag-iinitan nila mga kababayan. O di, kung gusto nyong matulad, ang Nepal at ang Pilipinas at yung Indonesia, dahil same-same ang pare-parehas mga kababayan, Parliament, Congress, sa Indonesia, ganun din, Parliament, Congress, sa Philippines, ganun din. Puro parehas mga kababayan at same na same. Pati mga Nepo Babies, pati mga pamilya nila. Ang lakas daw kasi maka-lavish lifestyle ng pamilya ng mga politiko habang naghihirap ang mga ordinaryong tao. Dahil sa marahas ng mga kilos protesta, nagbitiw na sa pwesto si Nepali Prime Minister KP Sharma Oli. Nanawagan na si President Ramchandra Paudel at ang Nepali Army sa mga ralista na makipagdialogo. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. Alam nyo mga kababayan, may mga video pa nga akong napanood, di ko lang alam kung pwedeng ipalabas natin dito, pero talaga naman makikita mo talaga na brutal at mismo ang mga pulis pinagbababato talaga, hindi sila nakaporma mga kababayan. Alam nyo, dito sa ating bansa, ayaw ko naman po sa mag-audio kung mag-ano pa man ang mga sinasabi mga kababayan. Pero nang mapanood ko po itong nangyayari sa Nepal mga kababayan, itong nangyayari sa Nepal mga kababayan, na kabataan, nang mapanood ko ito, ay sa totoo lang talaga, yung mapanood natin sa Indonesia, talagang nakakagimbal, Pero itong sa Nepal, nang mapanood din natin, alam nyo, hindi naman sa parang nakakita ko ng pag-asa. Kasi, same na same tayo ng issue Kung talagang taong bayan pala magkakaisa mga kababayan, kung talagang taong bayan pala magsasalita in a peaceful way, peaceful naman kasi yan mga kababayan. Ang problema lang po dyan, inunahan po sila. Marami pong mga civilian dyan daw, yung talagang ginurgur ng mga pulis, harap-harapan. May iba't iba pa pong mga balita kasi dito mga kababayan. Hindi lang siguro natin po pwedeng ipakita. Lalo't international news po yun, Mayroon kasi ako napanood na isang vlogger lang din, mga kababayan, napapanood ko. Ayun, tingnan nyo mga kapulisan, nagtatakbuhan dyan, sa puntong yan, Mayroon talaga pinagbababato yung mga kapulisan. Ayan. Binabato nila. Hindi ko po sinasabi na ganito ang gawin natin, kasi yung mga kapulisan na yan, nandyan lang din naman sila para pangalagaan sana ang kaayusan. Ang problema nga, hindi talaga nila kinakaya mga kababayan, ang mga galit na at mga nag-aalburutong mga mamamayan dahil nga sa sobrang kurap nitong kanilang administrasyon, mga kababayan. Alam nyo, dito sa ating bansa, mayroon pong mga kumakalat ngayon mga kababayan na mga post, Ang panakot nila, mga kababayan, sige, mag-rally na kayo, mag-ano na kayo, kasi ibababa ng martial law daw ni Marcos. Yun ang kanilang panakot mga kababayan. Yun ang kanilang panakot, which is illegal po yan mga kababayan sapagkat totoo naman, nagbibigay lang ng pahayag ang mga taong bayan dito sa malalang korupsyon na nangyayari sa bansa nila, dito ba sa ating bansa mga kababayan, wala bang korupsyon? Wala bang korupsyon ngayon mga kababayan? At wala bang tayong nakikita mga pamilya ng mga politiko, yung mga Nepo Babies na
gagara ng mga pamumuhay? Wala ba mga kababayan? Ha? Wala ba kayong nakikita? Sige nga mga kababayan, kung wala kayong nakikita, paki-comment nyo nga dyan sa baba mga kababayan kung wala kayong nakikita na mga pamumuhay nitong mga politiko, no? Wala ba kayong nakikitang ganyan? Ngayon mga kababayan, mayroon na pong mga post ngayon sa Facebook mga kababayan. Mayroon na pong mga nakikita tayong post na may panawagan po ang iba't ibang mga grupo. Ito nga pong sila, Ka-Eric mga kababayan, ay may mga panawagan po sila patungkol nga po dito sa magaganap na rally sa ITSA. People Power 3 po ang kanilang sigaw mga kababayan at tigilan po ang korupsyon sa ating bansa mga kababayan. At yung panawagan na yan, kumakalat na po yan mga kababayan. At mayroon po silang panakot dyan na sige, mag-rally na kayo, ibababa yung martial law. Utot mo, may social media po ngayon. Buong mundo na po, katulad po nangyayari ngayon sa Indonesia, katulad po ng nangyayari sa Nepal, hindi po ninyo po pwedeng gawin yan. Dahil mayroon po tayong batas ngayon. Mayroon po tayong kaayusan. Yan po, ang mahirap lang dito kasi mayroon pong magsasamantala ng mga politiko, magsasamantala ng mga MPA dyan para guluhin mga kababayan. Yung tahimik na pagpapahayag ng saloobin ng taong bayan, guguluhin talaga yan mga kababayan. Pagka nagulo nila yan, magtatagumpay sila para para sabihin nila, yun na ngayon ang magdideclare sila ng martial law mga kababayan. Kasi nga, sasabihin nila, magulo daw mga kababayan. Pero, ang sinasabi lang natin dito, baka hindi na po umubra yung inyong lumang tuktugin. Panahon pa ng Marcos Jr., mga kababayan, at ngayon, nagbabalik na naman po ang trauma na ginawa ng Marcos Jr. nung panahon ng kanyang martial law na marami po ang mga naapi. Kung talagang desidido kayo dyan sa ICC na yan, itong mga nagsasabi tungkol sa ICC na to, bakit hindi kayo nagreklamo sa ICC nung panahon ng martial law? Kasi gusto nyo binabalik nyo lahat eh. Di ba? Yung panahon ng martial law, kayo ba ngayon na mga nagpadala kay Tatay Digong dyan? Kasi sinasabi ninyo, biktima din kayo noon. Bakit hindi nyo pinatawag si Marcos Sr.? Nandun na, nasa libingan na eh. Sino nagpalibing? Di ba? Ngayon, bakit ipinalibing? Sagutin ninyo yung mga yan. Kasi pinalibing dahil bayani. Nasa batas. Ayon kay Tatay Digong, nasa batas yun. Ngayon, yung nagpalibing na yon, dahil kinilala yung batas, anong ginawa ninyo? Nilapastangan ninyo ang batas. Illegal ninyong kinidnap papunta dyan sa daig. Wala po akong internet mga kababayan, hindi makita yung sa Facebook post, no? Dahil naghihina ang ating internet. Pero tingnan ko lang po dito mga kababayan kung mayroon ba tayo ditong makukuha na video. Ito na lang muna dito mga kababayan sa balita ng Net25. Hindi naglo-loading din mga kababayan. Nagulo ba kayo sa Nepal? Nagkakagulo sila. Alam mo ba kung, yung mga tao, ayan yung ginagawa. Ba? Pinagsisisira nila yung mga... Pati bahay, sinunog. Bahay ng mga government official dyan. Ha? Government official niya, mga housing ng gobyerno. Ganyan ang kalala sa kanila? Bahay ng mga government official? Oo. Sinusunog na nila? Alam mo ba kung saan nagmula ang gulong niyan? Kayo nung tutugay yan? Kayo nung bahay yan? Yung bahay yan. Bahay ng kaibigan ko yan dyan. Ba? Tumawag sa akin kanina. Pinicturan pa. Pero wala halos bumbero eh. Ba't ganun? Hindi na kaya sa dami ng gulo. Ganun? Hindi na kaya. Sa atin kasi pag may ganyan sunog, siyempre automatic, may pupunta ang bumbero. Saka natatakot din sila magresponde. Ito parang hinayaang masunog. Kasi dudumugin ka rin mga tao eh. So ang sumunog dito, mga tao. Taong bayan ng Nepal. Bay mo talagang matinding ang galit nila, no? Matinding galit nila. Alam mo ba kung ano ang dahilan? Kaya pala ito, nakita mo yun. Pati truck ng bumbero, hinaharang Oo, kaya nga walang
Ito, truck na lang army yan. Ganon. May mga baril na yan, pero ganon sila katatapang. Oo nga, no? Parang mga hitman. Ito, naka-helmet pa yung iba. Yung lugar na yan, parang sentro ng gobyerno nila. Ayan, yung bahay na ito? Oo, parang may bakod pa. Hinarangan lang sila dyan, kaya hindi sila makapasok. Pero yung mga lugar na pinasok nila, yun ang ginagawa nila. Naku po. Alam mo pala ba? Ang sabi mo ipanalangin nating huwag mangyari sa Pilipinas yan. Tama ka. Alam mo ba kung bakit? Kasi lahat ng sintomas, kumbaga sa sakit dyan, lahat ng sintomas, bago yan mangyari sa Nepal, ay nangyayari ngayon sa Pilipinas din. Naku po, nanang ko. Lahat ng sintomas. Ibig sabihin, bago yung sumiklab, yung ganyan kaguluhan, parang... Dinadaanan nila itong stage natin. Teka. Parang nanindigan balahibo ko sa mga tinuturan mo yan. Eto, O sige, ituloy mo. Kasi sa balita ay hindi masyadong dinedetalye, no? Kung bakit ba nagkakaganyan sa Nepal ngayon. Akala ko pa naman, nag-uuna sa pag-akyat ng Mount Everest. Hindi pala yan ang dahilan. Bakod pala inaakyat. Una, ang ikinagalit nila ay yung corruption din sa gobyerno. Corruption din sa... Ibig sabihin, mataas din ba ang korupsyon sa Nepal? Mataas din. Nepotismo. Naku po. Magkakamag-anak din. Palit-palitan din sa... At eto ang matindi, Jen. Yung mga Nepo kids. Di ba meron din ngayon dyan sa atin? Nepo kids. Yung mga mayayaman na... ito yung mga bata. Mga makapag-post din yung puno din ng yaman. Oo. Ito naman, mga anak ng mga politiko. Tapos, sa kabila niyan, naghihirap naman sila, yung mga tao. Naku, gumuguho din yung tulay nila. Binabaha din sila dyan. At tignan mo, katulad ng Pilipinas. Naku po, nanang ko. Di ba? Nanang ko po. Oo nga, yung mahirap talaga namang halos baon na baon sa hirap. Samantalang yung mga anak ng mga mayayaman, anak ng politiko, ayan, ang rarang yan ng mga ipinapakita. Ang tindi din ng comparison nila. Nepali politician kids. Ba meron silang grupo? Meron kayang BGC rin dyan? Wala. Wala silang ganun. Ay, pati pareho na pinapakita. Pagkain, damit, relo. Di ba? Karangyaan. Oo nga, isa kamukha pa ni Mayor. Eto pa. Sino Mayor? Eto pa. Meron din aligasyon ng mga korupsyon sa infrastructure at development project. Naku po. Mga kontrata. Alam mo bang ginagawa ng mga politiko sa mga kontratista? Hinihingan ng mga tongpats. Kaya pala gumuguho rin ito. Oo. Parehong-pareho nga. May tongpats din? May tongpats sa construction. Ilang porsyento daw? 30%, 20% o 35%? Hindi binanggit ni engineer ng Nepal Wala si engineer. Wala atang DE. Wala. Wala pa district engineer. Ito siguro engineer. mas garapalan kasi yung mismo mga opisyal ang gumagawa. Isang halimbawa, yung construction ng kanilang paliparan, airport. Yan Isang mahalagang pasilidad dyan. 2017, sobrang mahal dyan. Overpriced? 2 Airbus A330, lugi ang gobyerno. Sobrang laki na nalugi. Merong lagayan. Naku po. Nanghihingi ng komisyon. Naku po. Ayan. Kapalit ng pagbibigay ng kontrata. Parang narinig na natin sa Senate hearing yan di ba? Kontrata. Sigurado ka bang Nepal yung balitang binabasa mo? Baka naman nagkakamali tayo. Ito po ay nangyayari sa Nepal at Pilipinas. Yung komisyonan. Kaya nga sabi ko sa iyo, pareho. Yung mga paratang na yan, mga paratang. Pareho. Okay. Kasi sa kanila matindi Sa atin, dito sa baba, medyo na-okay na natin ito Pero dati, lagayan din dito Ano yung tinutukoy ko? Yung magre-rehistro ka lang ng business permit pa lang. Tatagain ka na ng business registration pa lang, business name. Hindi ka makakuha ng permit dahil kailangan mo maglagay. So ganyan, bumuhos ang tao, lumabas sa kanila ang tao? Okay. At ang pinaka-itinuturo nilang pasimuno ay yung kanilang Prime Minister. Sa kanila kasi, ibang presidente, ibang Prime Minister. Ang Prime Minister kasi, yan ang halos lahat ng siya yung trabaho. kumikilos. Yes. At yung dating Home Minister ay
nakita rin na nasasangkot din sa suhulan sa mga opisyal naman ng immigration. Alam niyo mga kababayan, yung Prime Minister parang speaker natin ngayon yan. Mga kababayan. Ha? At ito po ang nakikitang nasasangkot dito. Parang speaker po yan mga kababayan sa atin. Kasi siya po yung pinaka-head po ng parlamento ng Kongreso Na nasasangkot din sa suhulan sa mga opisyal naman ng immigration. Nako po. Immigration din? May immigration din. Ayan mga kababayan ha. So ito nga po ang ating napanood dito. Palit-palitan din sa... Itong bidyong kumakalat po ngayon ay matindi po ang nagaganap dyan sa Nepal. Ang mga kababayan na ito pong Nepal ay halos same lang po ang kalagayan po sa ating bansa. Ano ho? At ito pa mga kababayan, hindi pa po tayo tapos. Ano ho? Hindi pa po tayo tapos. Ayan nga po, may po sila ka-Eric dito. Sa EDSA po, EDSA Shrine. Ayan po, hindi ko kasi may share sa inyo mga kababayan. Hindi ko po sa inyo ma-share. Ayan po, no? Panawagan, Black Friday People Protest. Sa EDSA Shrine po mga kababayan, September 12, alas 11 ng umaga and 6 p.m. mga kababayan. EDSA Shrine na po ito mga kababayan. EDSA Shrine ang sinasabi po dito. No? Kaya kayo na po, magpuntahan na po tayo mga kababayan. Ganon din po ang Hakbang ng Maisog. Mayroon din pong post, no? Hakbang ng Maisog, Unite. Ayan. Ang tema po nitong Battle Against Corruption po. Stop Corruption po ang natin. People Power 3, Stop Corruption. Ito po, mayroon pa pong mga nakapost, no? Ang dami na pong mga nakapost mga kababayan. Alas 11, alas 6 ng gabi. Dito po sa Friday na po. Bukas na ba ito mga kababayan? 11 na ba ngayon? 11 na ngayon mga kababayan. So bukas po ito. Alas 11, alas 6. Ayan. Pero peaceful po dapat mga kababayan. Ano ho? Peaceful po dapat. Bakit natin kailangan yung gawin to? Para po sa kapakanan po ng ating mga anak. At mga kababayan, bago tayo magtapos, mayroon pa po isa. Naku, napaka-importanting balita po ito mga kababayan na ito po daw ay fake news. Fake news ga ba ito mga kababayan? Kung fake news po ito, fake news pala itong mga mainstream media na nagbalita mga kababayan. Panoorin po ninyo ito. Kasi sinasabi, fake news daw po ito, hindi daw po ito totoo yata. No? Pero kayo nang humusga. Ipinag-utos umano ni South Korean President Lee Jae-myung na huwag ituloy ang 700 billion won o halos 29 billion pesos na loan para sa mga proyekto sa Pilipinas dahil daw sa korupsyon sa ating bansa. Sa English translation ng isang post ni Lee sa social media, sinabi niyang muntik nang masayang ang bilyong-bilyong pondo na galing daw sa kanilang taxpayers. Ayon sa investigative report ng South Korean news outlet na The Hankyoreh, suportado raw ng Department of Finance noong November 2023 ang nasabing utang na magpopondo sana sa pagpapagawa ng 300 tulay sa Pilipinas. Sabi pa sa article, hindi raw kinonsulta ng tama ng ating gobyerno ang South Korea hinggil sa nasabing utang. Pero sa inilabas sa pahayag ng ating Department of Finance, wala naman daw nangyaring ganyang pag-uusap sa utang. Sa kabila po niyan, nanindigan ang DOF na patuloy na ipapatupad ng gobyerno ang transparency at accountability sa lahat ng bilateral partners ng Pilipinas. Mga kapatid, ibig sabihin pala mga kababayan, nahulyanin na ang Korea. Hulyanin na ang Korea, mga kababayan. Ito po, may balita pa dyan. Isa pang balita. Ito, panoorin nyo. Ipinapatigil ni South Korean President Lee Jae-myung ang 28.7 bilyong infrastructure loan para sa modular bridge project ng Pilipinas dahil sa umunoy banta ng katiwalian. Ayon kay Lee, mahalaga ang hakbang na ito upang maiwasan ang maling paggastos at posibleng pagkakasangkot sa korupsyon. Ang loan mula sa Seoul's Economic Development Cooperation Fund o EDCF ay nakalaan sana para sa 370 modular bridge sa mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayunman, mariing tinanggi ng Department of Finance na may umiiral na kasunduan ngayon para sa 28 bilyong loan mula sa 28 billion pesos loan mula sa South Korea. Paglilinaw ng ahensya, ang naturang proyekto ay nasa advanced negotiation na sa gobyerno ng France para sa posibleng financing
financing aid matapos hindi mapagkasunduan ng Pilipinas at South Korea ang proyekto noon pang huling quarter ng 2024. Kiit ng DOF na nanatiling tapat ang pamahalaan sa transparency at accountability. Yan mga kababayan, todo tangge si Makoy. Pero may larawan po, ayan no, may larawan pong ipinakita at ano ibig sabihin, nag-uulyanin ng Korea mga kababayan? Nag-uulyanin na talaga? Buti na lang, mabilis na nakita nito pong nitong North Korea. South Korea. Ayan mga kababayan, grabe itong ating video ngayon, punong-puno po ng mga Pero ang pinakamatindi po dito, yung nangyari po dyan sa Nepal, same na same po sa nangyayari dito sa ating bansa. Pare-parehas talaga mga kababayan, pati yung dyan sa Indonesia. At same din kaya ang magiging resulta nito, bandang huli mga kababayan. Mga kababayan, kayo na ang humusga kung papaano natin gagawing ending ang mga pangyayaring ito. Hindi po ako nag-aano rito na mag-alsa tayo ng karahasan, hindi po. Gawin po natin ang lahat in a peaceful way, in a peaceful manner. Katulad nga po ng naayon sa batas, andyan po sa ating banner, ito pong channel na ito ay talagang sumusuporta sa ating batas na sinasabi, Article 3, Section 4, Freedom of Speech, Freedom of Expression. May kalayaan po tayong magpahayag, may kalayaan po tayong magsalita at iparamdam ang ating nararamdaman dito sa ating gobyerno sa pamamagitan ng payapang paraan. Yun po ang sa akin mga kababayan. Kung ano man po ang sa inyo, paki-comment nyo po dyan sa baba at pag-uusapan, pupusuan po natin yan, ilagay nyo lang po ang inyong lugar kung saan nakarating ang ating video ito. Muli, si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at syempre pa, lagi ko po sa inyong iniiwan ang Pilipinas as always. Bye-bye.